Narinig nyo na ba tong sinabi ni Byron Cristobal, mga minamahal, na kung meron daw pong nagpapakalat ng fake news, abay wala daw pong iba yun, kundi yung politiko at pinangalanan niya itong si PBBM. Narinig nyo na ba? Parinig ko sa inyo, mga minamahal, may ano talaga sa pag-iisip itong si, si Byron Cristobal. Abogado pa man din yung tatay mo, pero hindi ka man lang nag-iisip. May isip ka ba? Pakinggan natin. Sabi, dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos. Narinig nyo? Wala daw pong ibang nagpapakalat ng fake news, kundi yung politiko. Unahin na natin si Pangulong Marcos. Rinig na rinig nyo. Ulitin natin, mga minamahal. Ulitin natin, kung paano sinabi yon ni Byron Cristobal. Natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya. Diba? Narinig ninyo? Si Pangulong Marcos daw yung nagpapakalat ng fake news. Tapos yung issue daw po doon, mga minamahal, is patungkol daw po sa Kingdom of Jesus Christ. Anyway, yung punto dito, wow, maiya ka naman sa balat mo, Byron Cristobal, na makapagsabi ka na fake news. Diba? Makapagsabi ka na fake news itong si PBBM. Sino ba yung may kasong cyber libel? Sige nga, matanong lang natin, mga minamahal. Sino ba yung may kasong cyber libel? Tingnan nyo. Sino yung may kasong cyber libel ulit? Diba? Kung hindi ka fake news, sino yung may kasong cyber libel? Sige nga. Sabi dito, Trillanes files cyber libel complaint versus Roque, SMNI, and others. So ngayon, kung fake news si PBBM, dapat may kaso na yan. Diba? May kaso na yan eh. Kaso wala namang kaso si PBBM na cyber libel. Ikaw meron. So ngayon, sino yung fake news? Klarong-klaro yung pangalan mo dyan, Byron Cristobal. Byron Cristobal or Banat Bay. Sabi dito, Trillanes filed separate complaints against Roque, vlogger Byron Cristobal, and some SMNI personalities and anchors, as well as Davao businessmen before the Quezon City prosecutor. Yan, nakita naman ninyo, mga minamahal, na may kaso. Itong si Banat Bay. You know, yung opinion is far different from facts. Yung facts, database. Yung opinion, kuro-kuro. So, hindi mo pwedeng gawing ebidensya yung opinion mo. Kaya, sabi ko nga sa inyo, yung mga vloggers na mga DDS, wala talagang tinatawag na accountability, transparency, yung mga yan. As in, wala, mga minamahal, promise. Diba? Hindi nila dinidistinguish yung truth, yung facts, versus sa opinion nila. Kasi everyone is entitled na magbigay ng sariling kuro-kuro, sariling opinion. Diba? Anytime, pwede naman opinion ni Banat Bay na fake news si PBBM. Okay, sige, opinion niya yun. Pero yung facts, mga minamahal, na asan yung ebidensya mo? Diba? Kagaya ng sabi niya, sa mga vloggers daw, tawag dito, inuutusan daw ng mga nasa taas. Bakit? Lahat ba ng vloggers naitanong mo? Natanong mo na may nag-uutos sa kanila sa taas? Nung nag-debate kayo ni Atty. Claire Castro, nasunog ka. Mahiya ka naman, Banat Bay. Diba? Kasi mga minamalang hilig gumawa ng issue ni Banat Bay. Nasunog siya ni Atty. Claire, diba? Pinakita ko na sa inyo yung video na, so yun, katang isip mo lang pala yun. So yun pala, opinion mo yun. So hindi pala facts yun. Nasunog ni Atty. Claire Castro. Alam nyo, wala namang masama kung magbigay ka ng opinion. Walang masama. Kasi lahat tayo entitled sa ating mga sariling opinion. Pero kung yung opinion mo ay nakakapanlason sa kamalahayan, kaisipan ng bawat mamamayang Pilipino, huwag ka na lang magbigay ng opinion mo. 'Di ba? Kasi hindi na opinion 'yon. Fake news na 'yon kung ganon. Naintindihan niyo ako, mga minamahal? Hindi na opinion yung ginagawa mo, Banat Bay. Naninira ka na. Iba yung nagbibigay ng opinion kasi lagi nilang sinasabi, hindi, may freedom of the press naman. Hindi press freedom namin to. Ang linaw nga ng tanong ni Atty. Claire, 'di ba? Patungkol sa pag-uulat ng mga vloggers.
Diba? Ito yung video mga minamahal. Pakinggan natin ha. Tingnan nyo, ang linaw ng tanong dito ni Atty. Claire kay Banatbay, hindi niya masagot ng maayos. Pakita natin yung video. Wait lang, may ads pa. Tapusin natin tong ads na to. Ito. Ano ang ginawa mo to verify this? Meron ka bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan. Yan I would, po. excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know, ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanag ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanag ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay opinion. organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. Sunog. You do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. So in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit. Di ba? Sunog, mga minamahal. Na hindi nakakaintindi. Linaw ng tanong. So, opinion ba yun or facts? Di ba? Sasabihin niya, opinion. Hindi magiging facts yung opinion, mga minamahal. Di ba? So, hindi talaga marunong ng accountability and transparency itong mga DDS na to. And kagaya nga ng sabi ko sa inyo, mga minamahal, kung fake news si PBBM, mas lalo ka na, Banatbay, kasi may kaso ka. Di ba? Sunog. Ganyan ba yung gusto nyo, mga minamahal? Yung mga vloggers na walang hinahawakang basihan? Basta lang makapag-komento ng kanilang opinion? Diba? Kasi nakakalason yung opinion. Walang masama magbigay ng opinion, pero masama siya to the fact na nakakasira ka na ng isang tao. Walang masamang magbigay ng opinion, pero masama magbigay ng opinion kung yung opinion mo ay nakakasira na ng ibang tao at hindi na yun opinion. Yun na po ay fake news. Gets ninyo, mga minamahal? Lumabas yung kabubuhan. Diba? Masyadong nagmamagaling itong si Byron eh. Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. So, pengi lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.